Magandang araw mga ka-solar. So muli tayo nagbabalik ang inyong ka-solar, si Solarens. Nandito tayo ngayon sa Subic Town dito sa Zambales. At kung makikita nyo, mayroong combination tayo ng One Solar at saka Samdon inverter. Ang ginamit natin dito ay pang 48 volt system na mas efficient. Mas efficient ang battery voltage system, hindi masyadong iinit na kagaya ng 24 volts na 3 kilowatts. Okay. So itong inverter natin na ginagamit ay 3 kilowatts pero ito ay 48 volts. Ayan, kung makikita ninyo, ito yung specs niyan, 30 or 30248-60M na ang ibig sabihin ay 3 kilowatts. Yung 48 doon, yung 48 ay 48 volts. At yung 60, yan yung solar charge controller na MPPT type or maximum power point tracking type na nasa loob nitong inverter. So 60 amperes yon. Ngayon, ang rated power niyan ay 3 kilowatts. So yung AC output, 220 volts AC at 60 Hz, single phase. And as you can see, battery input niyan, 48 volts, pwedeng lead acid at saka lithium or LiPo4. Yung AC input niyan ay pwede sa 170 to 275 voltage range and 60 Hz din. And yung AC charge current, ibig sabihin yung utility charging na galing sa Sameco, kasi sa Sameco rito, Zambales Electric Cooperative, ay nagre-range lang ng 0 to 30 amperes, adjustable yan. At maximum PV input array, ayan na 150 volts. Pero yung nasukat natin kanina ay nasa 108 lang. Dahil ang ginamit natin na solar panels dyan, lahat ay N-type. So yung N-type na yon ay mababa ang BOC pero ang amperahe niya ay mataas. So amperahe naman ang nagcha-charge sa battery kaya maganda yung matching yan, So yung maximum PV array power ay nasa 3,360. Pero ang nakalagay natin sa taas ay 6 na piraso na 500 watts. So equivalent to 3 kilowatts. At dalawang strings yun, ibig sabihin string 1 and 2 na ginawa natin dito sa connection ay magkahiwalay. So dalawang string yung bumaba para safe tayo doon sa wiring natin. Dahil nga pag nag-parallel tayo, kung sa taas natin gagawin, ay iinit yung ating kable. Kaya dito na lang tayo nag-parallel at ito na mismo yung connection ng PV input na single string. So one string, ibig sabihin, yung dalawang strings dito ay nagsama na rito sa isang PV terminal input. Okay, so ito naman, AC parts, andito ang AC input. Ayan, nilagyan din natin ng SPD. So, nakakonect ito sa Sameco, pero kung makikita nyo, nakababa. Hindi natin pinapapasok muna ang galing sa Sameco. Tingnan natin, wala tayong input, naka-zero. Wala tayong input from Sameco. Ayan. At dito yan, nakakonect sa dalawang ito. At common yung line yan. So, ito naman yung sa output. So, itong bahay na to ngayon ay purely naka-solar na. Naka-solar. At tingnan natin yung load. Ayan, mababa yung load. Nasa 149 watts lang for percent. So, 4% ng 3,000 watts yan. So, papakita ko sa inyo yung isolation na ginawa namin na selected lang ang pinapaandar nitong ating inverter, itong solar power inverter, para nga maiwasan yung overloading dahil 3 kilowatts lang ito. Pero kung makikita naman ninyo yung load niyan, mababa lang sa ngayon dahil lalagyan ito ng 1.5 horsepower na split type aircon. So papakita ko lang sa inyo yung ating in-isolate na mga nananggaling sa load side dahil may sarili pa itong breaker na pinagkunan natin ng source papunta rito sa input at yung load side natin ay pumunta ron sa ATS. Pero bago dyan, ipakita ko muna yung ating isolation, then pabalik tayo sa ATS. So, jaran, ito
Ito na-mention ko na to sa may-ari na medyo delikado yung ganyan kasi kung maaalala nyo, ito yung mga type ng bahay na luma na at yung kanyang linya ng wire, yun yung mga single, ano? Ibig sabihin, hindi stranded. So, solid ang wire na ginamit. At ito, kung makikita nyo yung dalawang yan, ang tawag dyan ay fuse. So, fuse type ito. At ang fuse ay minsan lang ginagamit. So, pagka pumutok ang isa or dalawa, busted na yon. So, kailangan na ng replacement. Pero ngayon, ang ginawa ng dati ay merong nakalagay na aluminum foil. So, siguro yung mga iba noon, gumagamit pa ng palara. So, yan yung mga old type ng bahay, no? So, yan yung main niya. At dito, ganito rin, naka-fuse type din. Talagang mahalata mo na vintage, no? At ngayon lang tayo naka-install ng vintage na ganito. Although safe naman, kaya lang ang problem, ano, pagka ganito ang ginamit, pinalitan yan, hindi na natin alam kung ilan ang amperahe niyan, no? Kung dating 60 ang amperes niyan, hindi natin sure, hindi natin masusukat kung ilan na ngayon ang amperahe niyan. So, anong possible na mangyari? Either masira agad, pumutok, kung under, ampacity, pero kung over naman, kung halimbawa may mag-short man dyan, ano, talagang magkakaroon na ng Happy New Year kahit hindi pa January. Okay. So, ito naman, ito na yung in-isolate natin. Naglagay na tayo ng MCB. So, meron sa aircon, ito yung para sa electric fan at lahat ito para sa ilaw. So, yan yung isolation na ginawa natin, ano? At kung makikita ninyo dito sa pinakataas, ito yung main source natin. At dito yan lumabas sa ilalim, sa load side ng ating automatic transfer switch. So, ngayon, naka-point ang ating automatic transfer switch sa normal power, na ibig sabihin ay naka-normal tayo sa solar. So, dito yan ang gagaling, ano, at ang connection nito ay dito sa output ng inverter. So, lahat ngayon ay umaandar ng dahil sa solar. So, nakaabang lang yung ilaw sa kabila na ibig sabihin kung wala nang charge ang ating battery at hindi na ma-power up ito, ay lilipat na yan sa Sameco. So magkakaroon pa rin ng continuous supply ang buong bahay pagka lumipat itong ating arrow ng direction na to from N to R. Okay, so yung sa connection ng ATS control, ito, nilagyan talaga natin ito para sa reserve side. Ayan, yung R. Na if in case hindi natin gagamitin ng solar, pwede natin ito lang nakataas at magbabypass lang yan, mapapaandar na yung buong bahay galing sa Sameco. So, ang ginamit natin dito na battery ay LiPo4 120 ampere hours at Hygiene 16S 51.2 ang nominal voltage na mayroong capacities in terms of energy power na 6.144 kilowatt hours. So yung charge natin tamang-tama lang, naka 50 lang tayo dahil dito kanina ang pinakamataas natin nasa 40, no? Within the range. Pero yung charging current ng ating solar charge controller na nasa loob nito ay nasa 60 amperes. So, pasok din yon. So, ngayon, kung ang tanong bakit dalawang ginamit natin na DC-MCB at saka yung SPD, dahil nga mas maganda na dito na lang tayo mag-parallel kaysa doon sa taas para maiwasan yung pag-init ng wire. Dahil alam naman natin ang principle, pagka nagko-connect tayo ng parallel, tumataas yung amperahe, yung current. So pag tumaas yun, ang tendency, iinit yung ating mga wires at may possibility na uminit din yung ating mga breakers. So, kumbaga, nag-dissipate tayo, nag-diversify tayo para dito na lang magkaroon ng paralleling dito sa papasok na sa loob ng inverter para yung wire nito at saka yung papasok dun sa inverter ay pasok pa rin dun sa ampacity.
So, naglagay pa rin tayo ng battery breaker. Although meron naman na ito. So, para meron tayong double protection, kung halimbawa hindi man ito mag-function, meron pang isa. So, kung makikita nyo, no, mga ka-solar, yung ating BMS type ay merong communication port. Pero dahil nga sa applicability ng ating inverter, siya ay hindi compatible dahil walang communication cable para dito sa inverter. At lahat naman ng hybrid off-grid na inverter na toroidal ay walang communication cable. Pero ganun pa man, pwede tayong maglagay ng mga battery na kagaya nito. So, ito, baliwala yan DIP switch kasi hindi na natin magagamit yan. At, yun, ang ginamit natin na battery cable dito ay malaki para iwas init, 35 mm squared ang gamit natin. Yun ang ating ginamit para pasok doon sa ampacity. At may cover pa ito. At madalas na umaandar ang fan pagka ganitong hybrid off-grid. Dahil nga pagka yung nakuha na niya yung amperahe, yung minimum na amperahe niyan ay talagang aandar yan. Iikot. Okay. So, meron tayong mga grounding kung makikita nyo, kaya lang excuse na lang sa kulay ng grounding natin dahil yan ang available natin. Alam ko naman na talagang ang standard na ginagamit dito ay kulay green. Pero ang available natin ay red. Kaya yung alam nyo na ang ibig kong sabihin. So, ang mahalaga dyan, meron tayong grounding connection at protection dito sa ating mga solar equipment, at yan ay tumuloy dito sa baba. So, ayan ang ating grounding, nakabaon yan, naka-standard yan, more than 2.5 meters ang baon yan. So, nandun sa taas ang ating solar panels. Okay, papakita ko sa inyo yung settings, So, mag-start tayo ng settings natin, A0 hanggang sa matapos tayo, yung pinakamataas na settings. So, ngayon, dito sa A0, ibig sabihin yan, naka-battery mode tayo, battery priority mode. Na ibig sabihin yan ay talagang off-grid tayo. The next, ito naman yung utility charging na manggagaling sa Sameco. Since nakababa tayo dito, hindi natin pinapapasok ang Sameco. Dahil ngayon, independently, kumukuha siya ng power galing sa sun, galing sa araw. So, ito naman yung pinakamataas natin na voltage, sa A2. Although ang high voltage protection nito nasa 57.6. Nilagay lang natin sa 56.8 para ma-maintain natin yung 6,000 cycles nitong battery. So, ito rin yung mga float charge niya. Okay na yan. So, ibig sabihin, pag umabot ng 55, parang yung charge na papasok dyan ay magme-maintain na lang. So, ibig sabihin, parang nagluluto tayo ng kanin na malapit ng maluto, ini-in-in. Ganon din dito. Malapit na siyang mapuno, kaya dahan-dahan ng pumapasok dito sa battery yung charging galing sa solar. Pero kung meron namang kasabay na load, yung kinukonsumo, ay okay lang yun kasi nga mapupunta doon sa konsumo sa bahay. Ayan, yung low voltage natin, naka 44. Ayan, 44 volts. Pero pagka lithium iron phosphate, nasa 40 volts ang pinakabababa niyan. So, recovery voltage, 52.8. Na ibig sabihin niyan, pagka namatay ang ating inverter dahil sa lobat, hindi pa yan agad-agad na makakapaglabas ng output dito sa load kasi nga, kailangan mo nang ma-achieve yung 52.8 na level ng voltage ng battery. So, sa recovery voltage ang tawag yan. So, same din yan, A6. At dito sa A7, kung halimbawa ay nalobat na nga, kung naka-battery priority mode tayo, pag na-reach na yung 44.8,
ay pwede siyang kumuha ng supply galing sa grid. Pero ang mas maganda ron kung talagang independent ang power mo and purposely na ayaw mo talagang kumuha sa Sameco, ay hintay mo na lang kinabukasan. Dahil ito naman, kahit naka-off ang inverter, pwedeng mag-charge yan dito sa battery. So makikita mo na lang, tataas yung voltage dito. Pag tumaas yung voltage, pwede natin pindutin na itong on and off, para tuloy-tuloy na magkaroon ng power. Pero yun nga lang, pag umabot ng 52.8, saka ka lang makakapagpalabas ng 220 output voltage. So A7 yun. At ito naman yung sa A8, ayan, 60 Hz yan. 60 Hz, ibig sabihin, yan talaga yung standard na ginagamit na frequency dito sa Pilipinas. At ito yung output natin sa A9, 220 volts output na AC. So, yun lang ang ating settings na ginawa. So, pakita ko lang kung ilang kilowatts ang ina-harvest. Sa ngayon, nasa 1.9, pero kanina umabot ng 2.6 yan, and equivalent to 90% dahil yung panel nga natin sa taas ay nasa 3 kilowatts. So, 2.6 something over 3,000, that's around 90% na efficiency ng solar panel. Masaya na tayo noon kahit 75% lang. Kasi nga, hindi naman natin makukuha talaga na consistent to 100% or equivalent to 3,000 or 3 kilowatts ang ating setup. Okay. So, ngayon, yung pumapasok sa battery, 20 amperes. At kung makikita nyo yung PB, yung voltage ng PB, nasa 91. Dahil nga, yung dalawang set niyan, per string kasi, 3 piraso. So, pagka nag-parallel tayo, hindi naman tumataas yung voltage. Yung ating voltahe, doon sa 40 volts na BOC ng 3 panel, ay nag-equivalent sa 120 supposed to be. Pero ito ngayon, ay ang tawag na rito ay BMP, maximum power voltage, para dun sa 3 panel. Since yung 3 panel na yun ay siniris nga natin, hindi na nagbago dito sa voltage, yung BOC. Instead, tumataas lang yung amperahe. So, yun yung principle ng series and parallel connection. So, sa ngayon, 19.2 amperes ang pinapasok niya sa battery. Ayan, at 1.75 kilowatts. 41 amperes. Ayan. So, ganun pa rin yung load natin. Nasa 149. So, yun. Good to go na. At so, ayan mga ka-solar, tapos na tayo. At up and running na. Ito yung manual, So, kasama na natin iiwan yan. At tumaas yung production kanina. Pero ang baba ng load. Tingnan natin. Ayan, 2.08 ang production, So, yan na yung complete na setup natin ngayon. Ayan. 120 AH na high G at 3 kilowatts na Zamdon 48 volts system at kasama na yung mga controls and solar panels. So, ayan, kompleto yan. At nandun sa taas yung solar panels natin na 6 na piraso. So, yun lang mga ka-solar at maraming salamat sa panonood. At muli, ang inyong ka-solar, si Solar Eds.